Values Education 10, Term 1, Learning Competency 3A, nakakikilala ng mga wastong paraan ng pakikipagdialogo gamit ang social media o iba pang ugnayan sa kapwa. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, sisimulan natin ang ating pagtatalakay sa unang bahagi ng ikatlong aralin, ang mga wastong paraan ng pakikipagdialogo sa pamamagitan ng social media at ang iba pang ugnayan sa kapwa. Layunin nating kilalanin kung paano tayo magkakaroon ng isang ugnayang makatao at makabuluhan sa gitna ng modernong teknolohiya. Simulan natin sa katuturan ng social media. Ito ay ang makabagong networking sites gaya ng Facebook, Instagram at TikTok na ginagamit natin bilang pangunahing media upang makipag-ugnayan sa ating kapwa. Bilang isang modernong tulay, ang mga platapormang ito ang nagdurugtong sa atin. Dito natin ibinabahagi ang ating mga karanasan at pinapalakas ang ating koneksyon sa iba, saan mang panig ng mundo. Sa aktibong paggamit naman, ayon sa mga pag-aaral, kayong mga mag-aaral sa sekundarya ay gumugugol ng sapat na oras online araw-araw upang kumuha ng kaalaman at makilahok sa mga usapin sa lipunan. Gayunpaman, hindi mawawala ang mga hamon. Dahil sa malayang kalikasan ng internet, nahaharap din tayo sa mga issue gaya ng paninira at pagkakalat ng maling impormasyon na maaaring sumira sa ating ugnayan. Alam natin ang mga problemang kakambal ng paggamit ng social media tulad ng cyberbullying, hate speech, at fake news. Subalit, hindi sapat na alam lang natin ang problema. Kailangan natin ng konkretong solusyon. Kaya naman narito ang 6 na gabay na magsisilbing kompas natin. Hindi lang ito listahan ng mga dapat gawin, kundi isang paanyaya na baguhin ang ating gawi online at offline. Himayin natin ang bawat isa sa mga susunod na slides. Una, igalang ang dignidad. Magsimula tayo sa pinakapundasyon ng ating pakikipag-ugnayan, ang pag-unawa na ang bawat account o profile na ating nakakasalamuha ay representasyon ng isang totoong tao na may likas na halaga at damdamin. Dahil dito, mahalagang itaguyod natin ang kultura ng paggalang sa pamamagitan ng pagpigil sa sarili na makisali sa pambabash o pangungutya na naglalayong ibaba ang pagkatao ng iba. Ang tunay na pagkilala sa dignidad ay naipapakita kapag tayo ay nagiging instrumento sa pagprotekta sa karapatan ng ating kapwa. Tinitiyak na ang ating digital space ay nananatiling ligtas at kagalang-galang para sa lahat. Halimbawa, kung may nakita kang post na nagpapahiya sa isang kamag-aral, sa halip na i-like o i-share ito, piliin mong huwag makiisa sa cyberbullying o kung kaya mo naman ay pagsabihan mo yung nag-post ng maayos. Makinig ng may pag-unawa. Sa mundo ng social media na puno ng ingay, madalas ay naghihintay lang tayo ng pagkakataon nating magsalita sa halip na talagang intindihin yung sinasabi ng ibang tao. Ugaliin nating basahin ng buo ang isang post o mensahe bago tayo mag-react para hindi tayo madala sa maling interpretasyon o out of context na mga sagot. Hindi kailangan laging sumang-ayon, pero ang pakikinig sa ibang panig ay nagpapalawak ng ating pangunawa at nakababawas sa gulo. Halimbawa, bago ka mag-comment ng ano po yung price, saan po ang location, basahin mo muna ang buong post, baka nandun na ang lahat ng impormasyong hinahanap mo. Mag-ingat sa lahat ng oras. Ang pag-iingat ay ang ating digital armor. Siguraduhin nating hindi basta-basta naka-display ang ating mga sensitibong detalye na maaaring gamitin ng masasamang tao. Huwag maging biktima ng emosyon. Kung galit o sobrang saya, mas mainam na magpahinga muna bago mag-post dahil ang bawat click ay may permanenteng bakas. Maging alerto tayo sa mga modus tulad ng phishing o scam na nagkalat ngayon. Ang pagiging maingat ay hindi pagiging praning, kundi pagiging matalino. Halimbawa, iwasang i-post ang picture ng iyong boarding pass, school ID, o ang iyong exact home address dahil maaari itong gamitin ng mga scammer para sa identity theft. Maging empatiko. Ang digital empathy ay ang ating kakayahang kilalanin na may tunay na tao at damdamin sa likod ng bawat profile picture. Hamon ito sa atin na maging makatao kahit tayo ay nasa likod lamang ng ating mga screen. Sa halip na mabilis tayong manghusga kapag may nakitang pagkakamali online, ipakita natin ang ating malasakit sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang sitwasyon
at pagbibigay ng suportang nakabatay sa kabutihan. Ang pagpili ng mapagmalasakit na wika o pananalita ay isang malaking hakbang. Tandaan natin na ang malambot na sagot ay nakapagpapalamig ng ulo at ang empathy ang tunay na nagbubuklod sa isang maayos na online na community. Halimbawa, kung may kaibigan kang nag-share ng kanyang kalungkutan, sa halip na sabihing, ang drama mo naman, subukang mag-iwan ng mensaheng, nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap. Suriin ang katotohanan. Huwag tayong maging tulay ng kasinungalingan. Sa panahong talamak ang fake news, ang unang hakbang ay laging pagdududa sa mga too good to be true o sobrang nakaka-alarm na headlines. Maging mapanuri tayo sa source. Ito ba ay lehitimong news site o gawa-gawa lang? Ang mabilisang pag-share ng hindi nagbe-verify ay nakakasira sa ating kredibilidad. Tandaan na ang katotohanan ang nagpapalaya sa atin. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon, nakakagawa tayo ng mga tamang desisyon para sa lahat. Halimbawa, nakatanggap ka ng message na walang pasok bukas, pero galing ito sa hindi kilalang page. Bago isend sa group chat, i-check muna ang official Facebook page ng inyong LGU o ng inyong paaralan. At panghuli, panagutan ang bawat kilos. Ang kalayaan sa pagpapahayag ay may kaakibat na responsibilidad. Ano man ang ating i-post o i-comment, dapat tayong handang manindigan sa magiging resulta nito. Kung sakaling magkamali tayo dahil tao lang naman tayo, huwag tayong matakot na mag-delete, mag-correct at humingi ng dispensa ng tapat. Sa huli, ang layunin natin ay maging ehemplo. Ipakita natin na ang paggamit ng teknolohiya ay isang kapangyarihan na ginagamit natin para sa ikabubuti ng lahat. Halimbawa, kung na-realize mong fake news pala ang na-share mo kanina, huwag mo lang ito dedmahin. I-delete ito at mag-post ng correction para hindi na maligaw ang mga nakakita nito. Bilang pagtatapos, balikan natin ang anim na haliging ito. Ang paggalang sa dignidad at ang pagbubukas ng ating pandinig upang tunay na makaintindi. Huwag nating kalimutan na ang pag-iingat sa ating sarili ay kasing halaga ng pagpapakita ng malasakit o empatya sa nararamdaman ng iba. At higit sa lahat, manatili tayong mapanuri sa bawat impormasyong ating tatanggap habang buong tapang nating pinapanagutan ang bawat salitang ating binibitiwan. Ang mga gabay na ito ang magsisilbi nating proteksyon at gabay upang maging mas makatao ang ating mundo, online man o offline. Bago tayo magtapos, gawin muna natin itong 3-minute challenge. Mayroon ba akong nasabing hindi maganda o hindi na-verify? Alin sa anim na gabay ang pinakakailangan kong tutukan simula ngayon? Sa iyong notebook, kumpletuhin ang pangungusap na ito. Simula ngayon, bago ako mag-click, sisiguraduhin kong ang aking sasabihin ay blank dahil blank. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!